Tumawa ako, talagang tumawa ng malakas na nagpagulat sa mag-asawang nasa katabing mesa. Okay lang ba may boses na nagsalita mula sa kaliwa ko? Lumiko ako at nakita ang isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 50 anyos. Pilak ang buhok, mamahaling suit jacket na nakasabit sa upuan sa tabi niya, nakatingin sa akin ng may ngiti. Nandoon na siya nang dumating ako, nagtatrabaho sa laptop habang iniinom ang espresso niya. Katatanggal lang ako sa trabaho ng biyenan ko dahil nagbakasyon ako, sabi ko habang itinataas ang baso ko. Una kong bakasyon sa loob ng 6 na taon. Ngumiti ang lalaki, may alam na ekspresyon sa mukha niya. Ricardo Guerrero, sa tingin ko. Natigilan ako. Kilala mo si Ricardo kilala dekada na akong sinusubukang sirain ang negosyo niya. Inabot niya ang kamay. Danilo Cruz, Cruz Industries. Parang malamig na tubig ang tumama sa akin nang marinig ko ang pangalan. Ang Cruz Industries ang pinakamalaking karibal ng Guerrero Technologies, kumpanyang unti-unting kinakain ang market share namin sa loob ng mga taon. Si Danilo Cruz ay lehendaryo sa industriya, kilala sa pagtrato sa empleyado na parang pamilya habang pinapanatili ang matinding kompetisyon sa negosyo. Brian Morales, sabi ko, habang nakikipagkamay. Alam ko kung sino ka, sabi ni Danilo. Tinuro ang bakanteng upuan sa tabi niya. Ang Singapore deal na pinag-uusapan ng lahat. Magaling na trabaho by the way. Sinubukan kitang kunin ng 2 beses sa nakalipas na 2 taon, pero hinadlangan ni Ricardo ang pareho. Lumipat ako sa upuan habang mabilis ang isip ko. Paano niya hinadlangan nagbanta raw na magsampa ng kaso dahil sa breach ng non-compete? Sinabi raw na may pirmahan akong kontrata na magtatagal ng mga taon sa korte kung aalis ako. Sabi ng lawyer ko, mas malaki ang abala kaysa sa halaga. Sumandal si Danilo, pinag-aaralan ako. Pero kung katatanggal ka lang, void na ang mga kontratang yan. Nagsimulang magkadikit ang mga piraso. Hindi lang galit ang dahilan ni Ricardo sa pagtatanggal sa akin. Ginawa niya ito dahil alam niyang nagiging masyado akong mahalaga, masyadong marunong sa operasyon ng kumpanya. Sa pagtatanggal sa akin, akala niya na ilalayo niya ako bago ko mapagtanto kung gaano ako kahalaga sa mga karibal. Hindi ba talaga bumagsak ang Singapore deal, sabi ko, nang dahan-dahan. Ngumiti si Danilo. Si Marco siguro ay may maliliit na pagkakamali na nagastos lang ng ilang oras ng trabaho. Kilala si Ricardo sa pagpapalaki ng mga problema para bigyang katwiran ang desisyon niya. Para maramdaman niyang makapangyarihan siya. Gusto niyang mawala ako. Gusto niyang dependent ka sa kanya. Habang kasal ka sa anak niya at nagtatrabaho sa ilalim ng kontrol niya, nasa kamay niya ang karera mo, kita mo, kinabukasan mo. Pero nagiging masyado ka ng magaling, masyadong malaya. Ang pagtatanggal sa iyo habang bakasyon ka ay nagpapahina sa imahe mo kay Elena. Nagpapamukha siyang responsable na humahawak sa krisis. Naisip ko ang nakalipas na 6 na taon, ang mga pagkakataon na pinupuri ni Ricardo ang trabaho ko sa publiko habang lihim na sinisira ang tiwala ko sa sarili. Ang paraan niya ng paghahanap ng dahilan kung bakit hindi ako makakakuha ng equity sa kumpanya, hindi makapagdadala ng investor sa mga proyekto ko, hindi makakakuha ng titulo na magbibigay sa akin ng tunay na kapangyarihan. Ano ang ginagawa mo sa Paris? Tanong ko kay Danilo. Naghahanap ng posibleng akwisisyon, maliit na tech firm sa Lyon na may software na interesado ako. Pero higit sa lahat, tinatamasa ko ang lungsod. Sinusubukan kong magbakasyon ng hindi bababa sa 6 na linggo bawat taon. Masyadong maikli ang buhay para gastusin lahat sa boardroom. 6 na linggo. 4 na araw lang ako nagbakasyon sa loob ng 6 na taon. Mr. Cruz, Danilo. Danilo, hypothetical. Kung may katatanggal lang sa Guerrero Technologies at bigla na walang non-compete restrictions, ano kaya ang iaalok ng kumpanya tulad ng Cruz Industries? Kinuha ni Danilo ang phone niya, nag-type at ipinakita sa akin ang screen. Ang numero ay nagpanginig sa kamay ko ng baso ng alak. Yan ang base salary, sabi ni Danilo. Dagdag pa ang equity, performance bonuses at kontrata na hindi ka pwedeng tanggalin ng walang dahilan. Dagdag pa, 6 na linggo paid vacation bawat taon, mandatory. Ayaw ko ng burned out executives. Gusto ko ng mga taong marunong mabuhay. Tiningnan ko ulit ang numero.
Halos 3 beses ito sa binabayad sa akin ni Ricardo. May isang kondisyon, dagdag ni Danilo. Dalhin mo sa akin ang Singapore deal. Ilipat ang mga kontrata sa cruise industries. Binviola ni Ricardo ang mga agreement na yan nang tanggalin kanya dahil ikaw ang primary contact. Susunod sa iyo ang mga kliyente. Malupit ito. Eksaktong uri ng bagay na gagawin ni Ricardo kung baligtad ang posisyon at sisirain nito ang kalahati ng projected revenue ng Guerrero Technologies sa susunod na taon. Kailan mo kailangan ng sagot gaano ka katagal sa Paris 3 araw pa? I-enjoy ang bakasyon mo, Brian. Pag-uusapan natin ang kontrata pagbalik mo sa Seattle. Tumayo si Danilo, nag-iwan ng cash sa mesa para sa espresso niya. Oh, at Brian, nagkamali si Ricardo nang tanggalin ka bago ka umuwi. Kung naghintay siya, mas maganda ang maikukwento niya. Pero ginawa niya habang bakasyon ka, lalo na yung inaprubahan niya, yan ay grounds for wrongful termination. I-document lahat, kakailanganin mo yan. Pag-alis ni Danilo, nanatili ako sa terrace na, yon ang isa pang oras, pinapanood ang paglubog ng araw sa Paris habang iniisip ang kinabukasan. Dumating si Elena, yumakap sa akin mula sa likod. Sino yung nasa phone, tanong niya. Tatay mo. Tinanggal niya ako. Tumigas si Elena. Ano sabi raw bumagsak ang Singapore deal dahil nagbakasyon ako, tinawag akong tamad na baboy at binabaan. Humiwalay ang asawa ko. Dumaan ang mukha niya sa 12 emosyon sa loob ng 3 segundo. Brian, sorry na talaga. Matindi si Dad, pero sigurado ako kapag nag-usap tayo pagbalik natin. Ayaw ko nang makipag-usap sa kanya, Elena. Tapos na ako. Tapos na. Ano ang ibig sabihin nun? Lumiko ako para tingnan siya. Talagang tingnan. Maganda si Elena, matalino, matagumpay bilang corporate lawyer. Pero anak din siya ng tatay niya, pinalaki na ang paraan ni Ricardo Guerrero, ang tanging tama. Na ang katapatan sa pamilya ay nangangahulugang tanggapin ang anumang desisyon ni Ricardo. Ibig sabihin, 6 na taon akong nagsakripisyo para sa lalaking hindi kailanman nag-respect sa akin. 6 na taon na nawawala ang buhay natin dahil akala ko kapag nagtrabaho ako ng sapat, napatunayan ko ang sarili ko. Makikita na niya ako bilang pantay at hindi bilang asawa lang ng anak niya. Brian, hindi naman patas. Yan, di ba kailan huli tayong nag-dinner together sa weekday? Kailan huli akong nakarating sa office holiday party mo? Pati ba naman sex natin? Kailan huli na hindi ako nakatulog sa kalagitnaan dahil pagod sa isa pang 18 oras na araw na puno ng luha ang mata ni Elena? Alam ko mahirap, pero ang kumpanya ni Dad ang future natin. Kapag naging partner ka na. Hindi ako magiging partner, Elena. Sigurado na yon ni tatay mo. Nakalutang ang katotohanan sa pagitan namin na parang usok. Gusto ni Elena magmalaki. Nakikita ko sa mukha niya, pero hindi niya magawa dahil sa loob-loob niya, alam niyang tama ako. Ginugol namin ang natitirang bakasyon sa kakaibang limbo. Sinusubukan ni Elena tawagan ang tatay niya, pero hindi sumasagot si Ricardo sa kanya gaya ng sa akin. Nag-sightseeing kami, pero nawala na ang magic. Napalitan ng tensyon na parang mina ang bawat usapan. Sa huling gabi namin sa Paris, umiyak si Elena. Ano ang gagawin mo, tanong niya sa hapunan sa maliit na bistro sa Marais. May mga offer ako. Maraming kumpanya ang sumubok mag-recruit sa akin sa mga nakaraan. Ngayong wala na akong kontrata sa tatay mo, pwede na talaga akong tumanggap. Anong klaseng offer, sinabi ko sa kanya, tungkol kay Danilo Cruz, tungkol sa sweldo, equity, vacation time. Iniwan ko ang bahagi tungkol sa pagkuha ng Singapore deal. Maaaring hintayin yon ang usapan. Tahimik si Elena ng matagal. Hindi mapapatawad ka ni Dad kung pupunta ka sa cruise. Hindi ko kailangan ng patawad niya. Ako kailangan, Brian. Tatay ko siya. Hindi ko basta mabubura sa buhay ko dahil nag-away kayo. Hindi to away, Elena. Tinanggal niya ako sa bakasyon na inaprubahan niya. Hindi yan away. Yan ay pang-aabuso. Huwag kang OA. Gusto mo bang pag-usapan ang OA? Tinawag niya akong tamad na baboy. Pagkatapos ng 6 na taon na 80 oras na linggo, pagkatapos ng libing ng nanay mo na hindi ako nakarating dahil nagsasara ng deal sa Tokyo na sabi ni Ricardo, hindi pwedeng hintayin.
Pagkatapos ng 3 sunod na taon na kinansela ang anniversary trip namin dahil kailangan ako ng kumpanya, binigay ko sa kanya ang lahat at itinapon niya ako na parang basura sa unang pagkakataon na subukan kong kunin ang para sa sarili ko. Umiyak na si Elena, tahimik na luha sa mukha niya. Ano ang gusto mong sabihin ko? Gusto ko ikaw ang nasa panig ko kahit minsan. Gusto ko aminin mo na mali ang tatay mo. Marami siyang stress. Huwag kang mag-excuse para sa kanya. Itinapon ko ang napkin sa mesa. Bigla masyadong galit para manatili. Buong marriage natin, nag-e-excuse ka para sa kanya. Bawat missed dinner, bawat broken promise, bawat pagtrato niya sa akin na parang hindi ako sapat, lagi mo siyang ipinagtatanggol. Tatay ko siya, Brian. Ano pa ba ang gagawin ko? Dapat asawa mo muna ako. Tahimik ang flight pa uwi. Nakaupo si Elena sa upuan niya nagbabasa ng libro habang nakatitig ako sa bintana, pinapanood ang mga ulap sa ibaba at iniisip ang lahat ng nagbago sa isang tawag. Paglanding namin sa Seattle, nagdesisyon na ako. Pareho pa rin ang bahay ng iwan namin. Nakapile ang mail sa pinto, amoy stale air ng bakanting lugar sa loob ng 1 linggo. Diretso si Elena sa itaas para mag-unpack. Pumunta ako sa home office ko at binuksan ang laptop. Ang email kay Danilo Cruz ay tumagal ng 20 minuto para sulatin. Inilarawan ko ang lahat ng alam ko tungkol sa operasyon ng Guerrero Technologies, kasama kung aling kliyente ang hindi nasisiyahan sa recent changes, aling kontrata ang magre-renew sa susunod na 6 na buwan, at aling proyekto ang lugi kahit sabi ni Ricardo profitable. Ang Singapore deal ang corona. Inayos ko ito nang ang kontrata ay sumusunod sa primary representative, hindi sa kumpanya. Standard practice sa international agreements para maiwasan ang ginawa ni Ricardo, pag-iwan sa proyekto sa gitna sa pamamagitan ng pagtatanggal sa key personnel. Kinopya ko ang lahat ng dokumentasyon sa secure drive, in-encrypt at sinend ang access codes sa private email ni Danilo. Pagkatapos, nagsimula akong mag-draft ng wrongful termination claim. Nakita ako ni Elena pagkatapos ng 3 oras, nakaupo pa rin sa desk na napapaligiran ng papeles. Ano ang ginagawa mo? Tanong niya. Maliit ang boses. Pinoprotektahan ang sarili ko. Susubukan akong sirain ng tatay mo. Kailangan kong maging handa. Brian, paranoid ka. Tumunog ang phone ko. Ricardo Guerrero, inilagay ko sa speaker. Brian, kailangan nating mag-usap. Iba na ang boses ni Ricardo. Nag-aalala imbes na galit. Baka nagmadali ako kahapon. Tinanggal mo ako, Ricardo? Wala nang madali doon. Nagalit ako sa Singapore situation, pero nakausap ko si Marco at na-realize ko na sa kanya ang pagkakamali, hindi sa iyo. Bumalik ka sa opisina Lunes. Mag-aayos tayo. Tiningnan ko si Elena, nakita ang pag-asa sa mata niya at naramdaman ang pagtigas sa loob ko. Hindi. Ano, sabi ko? Hindi. Tinanggal mo ako, Ricardo. Magmo-move on na ako. Magmo-move on saan walang mag-hire sa'yo sa industriyang to pagkatapos kong matapos. May offer na sa akin ang cruise industries. Triple ng dating sweldo ko, equity, at tunay na vacation time. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakakabingi. Nang magsalita ulit si Ricardo, puro galit ang boses niya. Kung pupunta ka sa Danilo Cruz, sisiguraduhin kong hindi ka na magtatrabaho sa tech. Swesahan kita sa breach of contract, theft of trade secrets, kahit ano pa. Sige, suwe mo. Void ang kontrata mo nang tanggalin mo ako ng walang cause at mag-e-enjoy ang lawyers ko sa wrongful termination claim. Lalo na dahil tinanggal mo ako sa approved vacation. Ungrateful little, tapos na ako. Ricardo, i-enjoy mo ang pagpapaliwanag sa board mo kung bakit nawala ang Singapore deal. Binaba ako. Tinitigan ako ni Elena na parang may lumaki akong pangalawang ulo. Kinuha mo ang Singapore deal, susunod sa akin ang mga kliyente sa cruise. Binviola ni Ricardo ang terms ng tanggalin niya ang primary representative sa gitna ng implementation. Yan ang kumpanya ng tatay ko, Brian. Ang deal na yon ang magpo-fund sa expansion sa Southeast Asia. Tinanggal ako ng kumpanya ng tatay mo habang bakasyon ako pagkatapos ng 6 na taon na tapat na serbisyo. Ginawa niya ang choice niya. Kaya sinisira mo ang negosyo niya para sa revenge. Pinoprotektahan ko ang karera ko. May difference yon. Kinuha ni Elena ang purse niya sa counter. Kailangan kong makipag-usap sa kanya. Elena, wag.
Pinipilit mo akong pumili sa pagitan mo at ng tatay ko. Kailangan kong marinig ang side niya. Umalis siya bago ako makapagmalaki. Mas malaki ang pakiramdam ng bahay pag alis niya. Mas walang laman sa paraang walang kinalaman sa laki. 3 araw akong walang balita kay Elena. Nagpadala ang lawyer ng tatay niya ng cease and desist. Nagbabanta ng legal action kung itutuloy ko sa cruise industries. Nagreply ang lawyer ko na parang legal na gitnang daliri. Binabanggit ang president pagkatapos ng president ng wrongful termination cases na nagtapos ng masama sa employer. Tumawag ng personal si Danilo Cruz para salubungin ako sa team. Narinig ko nawawala ang kontrol ni Ricardo. Nag-emergency board meeting daw siya at sinubukang sabihing nagnakaw ako ng proprietary info. Gumana ba tinanong siya ng board kung bakit niya tinanggal ang taong responsable sa pinaka-profitable deal ng taon? Wala siyang magandang sagot. 3 board member ang nag-private message na sa akin tungkol sa pagsali sa cruise kung patuloy ang erratic decisions ni Ricardo. Dapat victorious ang nararamdaman ko, pero pagod lang ako. Umuwi si Elena sa Huwebes ng gabi. Pagod na pagod siya, pula ang mata sa pag-iyak. Nakausap ko ang tatay ko, sabi niya, inilapag ang bag sa pinto. At convinced siya na pinlano mo to lahat, na minanipula mo siya para tanggalin ka, para madala mo ang Singapore deal sa cruise nang hindi breach ng kontrata. Baliw yun, di ba? Dahil mula sa paningin niya, parang nakuha mo lahat ng gusto mo. Bagong trabaho na mas mataas ang pay at revenge sa lalaking lagi mong kinamumuhian. Tumayo ako mula sa sofa. Kinamuhian ko siya. Elena, 6 na taon na itinuring ako ng tatay mo na empleyado na nagkataong nag-asawa ng anak niya. Hindi ako naging pamilya sa kanya. Ako'y convenient labor na makontrol niya. Binigyan kanya ng trabaho nang wala ka pang pangalan. Ginawa ko siyang milyonaryo. Huwag mong gawing charity work yon. Nanlumo ang mukha ni Elena. Hindi ko alam kung paano gawin to, Brian. Hindi ko alam kung paano maging asawa mo habang sinisira mo ang tatay ko. Hindi ko sinisira ang tatay mo. Pinapatayo ko ang sarili kong karera. Pareho yon sa kanya at pareho yon sa akin. Nakalutang ang salita sa hangin sa pagitan namin. Sa wakas, naintindihan ko. Hindi talaga pipiliin ni Elena ako kaysa kay Ricardo. Hindi talaga. Pinalaki siya na ang family loyalty ay absolute allegiance sa tatay niya. At hiniling ko sa kanya na ipagkanulo ang lahat ng natutunan niya mula pagkabata. Kaya, ano ang gagawin natin, tanong ko ng mahina. Hindi ko alam. Noong Lunes na yon, nagsimula ako sa cruise industries. Iba ang opisina kaysa sa Guerrero Technologies, mas modern, mas open. Masaya talaga ang mga tao roon, nag-uusap sa break room, tumatawa sa meetings. Personal na sinalubong ako ni Danilo sa lobby, nakipagkamay sa harap ng buong staff. Ito si Brian Morales, ang bagong Senior Vice President ng International Operations natin. Kilala siguro siya ng ilan mula sa trabaho niya sa Guerrero Technologies. Si Brian ang gumawa ng Singapore Partnership na pinag-uusapan ng lahat at tutulungan niya tayong lumawak sa Asian market. Tunay ang palakpakan. Wala roong nakakita sa akin bilang bayaw ng boss. Ako lang si Brian, yung magaling sa trabaho. Ang unang linggo ay whirlwind ng meetings, introductions at strategic planning. Binigyan ako ni Danilo ng complete authority sa Singapore transition. Pinagkakatiwalaan ang judgment ko ng walang micromanaging. Nakakalayang pakiramdam na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Nag-exist kami ni Elena sa paralel sa unang ilang linggo. Sa iisang kama kami natutulog pero halos hindi nag-uusap. Pumupunta siya sa opisina niya, ako sa akin, at iniiwasan namin ang elepante sa kwarto sa pamamagitan ng mutual agreement. Dumating ang breaking point nang isampa ni Ricardo ang personal lawsuit laban sa akin para sa theft of trade secrets. Frivolous ang kaso, mas idinisenyo para maubos ang resources ko at siraan ang reputasyon ko kaysa manalo sa korte. Pero pinilit nito ang issue na hindi kayang baliwalain ni Elena. Sinesuhan ka niya, sabi ni Elena. Hawak ang legal papers nang umuwi ako isang gabi. Alam ko, may response na ang lawyers ko. Brian, baliw to. Kailangan nating magsettle bago masira ang dalawang pamilya. Sinira ng tatay mo ang pamilya natin nang tanggalin ako dahil sa bakasyon. Ito lang ang fallout. Matigas ka. Hindi, principled ako. May difference yon. Itinapon ni Elena ang papeles sa akin. Gusto mo bang malaman ang iniisip ko?
Sa tingin ko gusto mo to. Sa tingin ko naghahanap ka ng excuse para umalis sa Guerrero Technologies at binigyan ka ni Dad ng perfect na isa. Ngayon naglalaro ka bilang victim habang ninanakaw mo ang clients niya at sinisira ang reputasyon niya. Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Ano pa ba ang iisipin ko? Mabilis ka masyadong nag-move on para sa taong di umano, imahalang trabaho roon. Kinuha ko ang papeles sa sahig, pinakinis ng maigi. Nanatili ako ng 6 na taon, Elena. 6 na taon na inuna ang kumpanya ng tatay mo kaysa sa marriage natin, kaysa sa kalusugan ko, kaysa sa lahat. At sa sandaling subukan kong kumuha ng 1 linggo para sa atin, itinapon niya ako. Kung yan ang pag-ibig, ayaw ko na. Tatay ko siya, Brian, at asawa mo ako. O akala ko. Dumating ang divorce papers pagkatapos ng 2 linggo. Ginawa ng lawyers ng tatay niya na nararamdaman kong appropriate sa twisted way. Sa wakas, nakukuha na ni Ricardo Guerrero ang gusto niya. Ako'y tuluyang naalis sa buhay ng anak niya. Hindi ako lumaban. Ano pa ba ang punto, nagpili na si Elena at nagpili na rin ako. Malinis ang paghahati ng assets. Nabenta ang bahay sa loob ng 1 buwan at sa Pasko, nakatira na ako sa downtown apartment na may floor-to-ceiling windows at view ng harbor. Lumago ang cruise industries. Lumawak ang Singapore deal sa 3 karagdagang bansa, nagdadala ng revenue na lumampas pa sa projections ni Danilo. Itinapon ang lawsuit ni Ricardo nang may prejudice at nawala ng 2 board member pa ang Guerrero Technologies na sumali sa cruise, na binabanggit ang concerns sa leadership stability. Narinig ko sa industry gossip na nag-breakdown si Ricardo sa board meeting, sumisigaw tungkol sa betrayal at loyalty hanggang kailangan siyang isama palabas ng security. Pinilit siya ng board sa early retirement 3 buwan, pagkatapos naglagay ng bagong CEO na agad sumubok mag-rebuild ng bridges sa dating empleyado. Kulang at huli na. Nagpadala sa akin si Elena ng isang email pagkatapos ng finalization ng divorce. Maikli lang, 3 sentence na naglalaman ng lahat at wala. Sana masaya ka sa mga pinili mo. Nag-heart attack si Dad noong nakaraang linggo. Stable na siya, pero sabi ng doktor, hindi nakatulong ang stress. Tinitigan ko ang email na yon ng matagal, naghihintay ng guilt, remorse, kahit ano. Pero pagod lang ang naramdaman ko. Pagod sa pagdadala ng expectations ni Ricardo Guerrero. Pagod sa pagbibintang sa pagtatanggol sa sarili. Pagod sa buong gulo, hindi ako nag-reply. 6 na buwan pagkatapos ng tawag sa Paris, nakaupo ako sa opisina ni Danilo Cruz, nagre-review ng expansion plans para sa European operations namin. Alam mo ba kung ano ang gusto ko sa iyo, Brian? Sabi ni Danilo, sumandal sa upuan niya. Alam mo na business is business, pero hindi mo nakakalimutan ang human element. Ginugol ni Ricardo Guerrero ang mahabang panahon sa pagtingin sa tao bilang assets, kaya nakalimutan niyang tao sila na may buhay, pangangailangan, at breaking points. Muntik na akong maging katulad niya. Inamin ko noong 6 na taon na, masyado akong focused sa pagpapatunay sa sarili na tumigil ako sa pamumuhay. Pero ikaw hindi. Nagbakasyon ka, tinanggal ka dahil doon, at tumanggi kang hayaang tukuyin ng dysfunction ng iba ang worth mo. Yan ay nangangailangan ng tapang. Naisip ko ang teres na yon sa Paris. Ang sandali na tumawa ako imbes na magmakaawa. Ang pagpili sa sarili ko sa unang pagkakataon sa 6 na taon. Hindi tapang yon, sabi ko. Pagod lang ako sa pagiging maliit. Ngumiti si Danilo. Minsan pareho lang yon. Nang gabing yon, nakatayo ako sa balcony ng apartment ko, pinapanood ang mga ilaw na tumatawid sa harbor sa pagkawala ng liwanag. Nag-buzz ang phone ko sa mga mensahe mula sa team members, friendly check-ins, at work updates mula sa mga taong talagang gusto ako. Walang demands, walang guilt trips, purong human connection. Sa kabilang banda ng lungsod, malamang nagdi-dinner si Elena kasama ang tatay niya, nakikinig sa reklamo nito kung paano ko sinira ang lahat. Bahagi ng akin nagtataka kung nagtatanong ba siya sa narrative, kung naisip man niya na baka kahit papaano, mali si Ricardo. Pero hindi na yon problema ko. Natuto ako ng mahalaga sa Paris. Hindi mo mapipilit ang tao na pahalagahan ka. Magdedesisyon ka lang kung ano ang handa mong tanggapin.
Ipinakita sa akin ni Ricardo Guerrero kung ano talaga ang tingin niya sa worth ko. Naniniwala lang ako sa kanya at kumilos ng naaayon. Akala ng biyenan ko, tinuturuan niya ako ng leksyon nang tanggalin ako sa unang bakasyon ko sa loob ng 6 na taon. Akala niya ipinapakita niya kung sino ang may kapangyarihan, sino ang gumagawa ng rules, sino ang kumokontrol sa future ko. Pero ang tinuro niya sa akin ay ibinibigay ko pala sa kanya ang kapangyarihang yon buong panahon. At sa sandaling itigil ko, nagbago ang lahat. Ngayon, 6 na linggo akong nagbabakasyon bawat taon. Hindi dahil kailangan, kundi gusto ko. Dahil sa wakas, naiintindihan ko na ang quality ng buhay mo ay hindi sinusukat sa gaano karaming sakripisyo ang ginagawa mo para sa pangarap ng iba. Sinusukat ito sa gaano karami ang handa mong ipaglaban para sa sarili mo. At kung yan ang magpapagawa sa akin na tamad na baboy sa mata ni Ricardo Guerrero, matatanggap ko yon. Kung sa tingin nyo'y mahalaga ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa higit pang kwento tungkol sa pagtatanggol sa sarili at pagtanggi sa limitasyon ng iba. Mag-comment sa baba tungkol sa isang pagkakataon na kailangan mong pumili sa pagitan ng katapatan at respeto sa sarili. Ano ang natutunan mo sa karanasang yon at huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang kwento tungkol sa ordinaryong tao na gumagawa ng extraordinary sa simpleng pagtanggi na maging maliit. Dahil minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay uminom ng alak sa Paris habang nasusunog ang dating buhay mo sa likod mo.